Magandang araw sa lahat. Ang kwentong ito ay mula sa mama at tita ko. Ilang taon na ang nakaraan. Nung kabataan nila mama, mula sa bayan, sila ay lumipat ng tirahan sa baryo. Ngayon kasi ay nasa Manila na kaming lahat. Si mama ay nakapag-asawa ng isang engineer, papa ko Ate Marge. Si mama at tita ay maglalaba sa isang balon na medyo malayo sa bahay kung saan sila nakatira. Tuwing Sabado at Linggo ay tipikal na labada day nila. Masaya silang nag-uusap ng tungkol sa kanilang mga love life at mga crushes habang naglalaba. Medyo napatagal na nga sila. Sinabihan ni mama si tita na bilisan na nila at mukhang uulan. Seryoso na silang naglalaba nang makarinig sila ng iyak mula sa isang babae. Palingon-lingon sila. Iniisip nila na baka niluloko lang sila. Sa balon kasi, naglalaba ang halos lahat ng taga-baryo, kaya maiisip mo na baka may nagtago lang sa mga kahuyan at binibiro sila. Ipinagpatuloy nila ang paglalaba nang marinig nila ulit ang isang iyak at sa ngayon ay iyak na ito ng isang babae at isang bata. Tagkatinginan si mama at tita. Pinakinggan nila itong mabuti kung saan nagmula. Ang mga iyak ay mula sa isang malaking bato na nasa bandang ibaba ng balon. Nabanggit pa nga ni mama kay tita na baka may tao sa likod ng bato na nangangailangan ng tulong. Sinabi naman ni tita na huwag nang pansinin. Baka nagkamali lang sila ng pandinig. Baka ito ay isang imahinasyon lang. Tuloy lang sila sa paglalaba nang ang iyak ng babae at bata ay lalong palakas ng palakas. Takot na si tita. Inaaya na niya si mama na umuwi na at iwanan na ang mga labahan. Si mama Ate Marge ay hindi basta-basta natatakot sa multo. Tumayo si mama at akmang pupuntahan kung nasaan galing ang mga iyak nang biglang may babaeng nakatayo sa tabi niya. Sinabihan siyang umuwi na sila at huwag nang hanapin pa kung saan galing ang iyak. Ang naririnig mo ay hindi imahinasyon. Mas mabuti pang umuwi na kayo. Dugtong pa ng babae. At tumalikod na ang babae. Nung oras na iyon ay hindi man lang naisipan ni mama na tanungin ito kung sino ito at kung paanong bigla na lang ito nagpakita sa kanila. Mabilis silang umuwi at agad nila itong kinuwento sa lola ko at nagsimula ng magkwento ang lola ko Ate Marge. Anibersaryo daw ng kamatayan ni Jessica, ang babaeng narinig nila na umiyak. Tuwing anibersaryo ay umiiyak ito, pati ang kanyang anak. Si Jessica ay taga-baryo. Nagkaroon ito ng taga-Maynila na boyfriend, si Chris. Nabuntis si Jessica. Sinabi nito sa kanyang boyfriend na buntis siya at gusto namang panagutan ng boyfriend. Ang problema ay ang mga magulang nito. Mayaman ang mga magulang ni Chris. Hindi ito papayag na makapag-asawa ng isang taga-baryo lang ang kanilang anak. Nagpaalam na si Chris kay Jessica na babalik na ng Maynila kasama ang mga magulang nito. Pinangakuan niya itong babalikan na ingatan ang kanilang magiging anak. Ang hindi alam ni Jessica ay planado na ng mga magulang na iuwi si Chris ng Maynila para maputol na ang komunikasyon nito sa kanya. Matuling lumipas ang oras at mga buwan hanggang sa nanganak na si Jessica. Alam naman natin Ate Marge noong unang panahon, masyadong konserbatibo ang mga tao. Mula nung nanganak si Jessica ay puro chismis na ang inabot niya. Ang iba pa nga ay harap-harapang insulto ang inaabot niya. Idagdag pa pati magulang niya ay parang nahihiya na nanganak siya na walang ama. Hindi naman siya pinagalitan, pero iniiwasan din siyang kausapin ng mga ito. Hanggang sa sumuko na si Jessica. Isang araw, nagtaka ang mga magulang nito nang hindi ito umuwi. 4:00 pa lamang ng hapon ay nagpaalam na ito na pupunta sa kaibigan. Dala-dala ang 3 buwang sanggol. Hanggang sa nakita ito ng mga ilang taga-baryo na palutang-lutang sa loob ng balon. Wala nang buhay
kasama ang sanggol. Magmula noon ay nagpapakita ito lalong-lalo na tuwing kabilugan ng buwan. Anibersaryo ng kamatayan nito ang kabilugan ng buwan, Ate Marge. 2 taon ang lumipas at nagbakasyon ang mga magulang ni Chris sa baryo at hindi ito kasama. Naikwento sa kanila ang nangyari at ang ginawa ni Jessica. Umiyak ang mga magulang ni Chris habang nagkikwento. Si Chris ay namatay, nasagasaan ito. Nasa crossing sila, papatawid sa kalsada nang biglang tumakbo si Chris. Naisugod pa ito sa hospital. Tuluyan ding binawian ng buhay pagkalipas ng 3 araw. Nagkwento si Chris na habang papatawid sila ay may mag-inang kalong-kalong ang bata, papatawid ng kalsada at may rumaragas ang kotse. Tinakbo niya ito para iligtas. Ang katotohanan, walang nakikitang mag-ina ang mga magulang ni Chris, kaya laking gulat nila nang tumakbo ito at nahagip ng sasakyan. Naging usap-usapan sa baryo kung bakit nagpapakita at nagpaparamdam pa rin si Jessica. Kung tutuusin ay sinama niya naman na pala si Chris. Ang sagot ng iba, nagpakamatay daw ito, kaya ang kaluluwa ay hindi makaakyat sa langit. Hanggang dito na lang ang kwentong ito, Ate Marge.